Hello, good morning once again mga lalab, mga bayot. Mega love shoutout, good afternoon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, sa mga kapwa ko din po, OFW sa Raulod. Hello, good morning, good morning. So, yung topic natin ngayong pag-uusapan, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ito na naman, magwawaldas na naman ang, first family na sa halip tulungan yung mga nasalanta ngayon doon ng Bulkang Kanlaon na sumabog. Bay, kamakailan lang yun, si Bongbong Marcos nagpa-concert gamit ang mga bata. Nagpa-party sa Malacanang. At ito na naman ngayon. Nung kay Bongbong Marcos party na yun gamit ang mga bata, ilang milyon ang ginastos doon. At ito na naman ngayon, hindi magpapaawat ang kanyang asawang pangit na first lady na penguin maglakad na si Liza Marcos na palaka. O ito na naman balita ng Bilyonaryo.com. Magpapa-concert na naman ang palakang penguin na first lady sa Malacanang sa Goldenberg. Gastos na naman ito, of course, taong bayan. Dahil nung sila ay wala pa sa Malacanang, hindi pa presidente si Bongbong Marcos, wala naman silang ginagawang ganitong activities. Ngayon lang, dahil alam nila, hindi sila kasi kung dati pa, gagawain na nila to, mauubusan sila ng pera. Milyones ang gagastusin mo dito, pasosyal-sosyal. Hindi nila gagawin yun. Ngayon, dahil hindi naman la pira ang gagastahin, pira ng taong bayan na naghihirap ngayon dahil sa sobrang pagmamahal kay Bongbong Marcos, lahat ng bilihin, bayarin, mahal. Pati kuryente nga, di ba? Magtataas na naman ng 20 pesos. Ngayong buwan yata na to. Napakamahal ni BBM talaga. So ngayon, ayon dito sa balita ng Bilyonaryo.com, Liza Aranita Marcos palaka penguin brings Filipino carols to life at Goldenberg concert. Concert na naman. It is truly a Pinoy Christmas without music. Yan so pa. For the Goldenberg concert series, First Lady Liza Palaka Penguin Aranita Marcos and her team organized a Filipino themed Christmas celebration. Yung palaka at penguin, akin lang yun na dinagdag ko. The evening featured the UST singers who serenade the audience with beloved Filipino carols. Magkano yung talent fee ng mga taga-UST na to na singers na mangharana doon? Hindi man yan sila pupunta dyan na walang talent fee, walang bayad. At alam naman natin si Liza Marcos, yung alak na iniinom na 3 litro ang isang bote, nagkakahalaga ng 700,000 pesos. So ilang bote ng alak ang lulunokin ng palakang penguin na first lady na yan na Liza Marcos sa concert na to, at ilang bote din ng alak na ang ipapainom niya dyan sa kanyang mga kaibigan na mga mayayamang mga oligarko. Baka gagastos ito ng 150 to 100 million na naman. Sa alak pa lang. Halos 1 milyon na ang isang bote. Tapos sasabihin, Pinoy Christmas Carol, putang ina. Anong balik nito sa taong bayan? May mapapala ba ang sambayan ng Pilipino dito? Magmumura ba ang bilihin? Magmumura ba ang bayarin ng kuryente, tubig, pamasahe, petrolyo, gasolina, kung ano pa yung tawag dyan? Magmumura ba? Kapag magkaroon ng putang inang Christmas Carol, itong first lady na mukhang palaka at penguin maglakad, wala. Tayo dito ang talo, taong bayan. Naghihirap na nga tayo sa sobrang mahal na bilihin. Maraming Pilipino ang walang trabaho dahil walang nag-invest. Yung ibang mga matagal ng investor sa Pilipinas, nagsilayas na at bumunta sa mga karatig bansa.
dahil hindi nagugustuhan ang pamamalakad ng bangag na at ngiwi na administrasyon na to. Tapos ito ngayon sila, gastos ng gastos. The evening feature, ayun, nabasa ko na yun. May the himig ng Pasko fill our hearts with warmth and inspire us to cherish these moments of gathering and gratitude. Sabi ng First Lady na mukhang palaka na penguin maglakad, nag-share daw sa kanyang Instagram. Ikaw na First Lady mukhang palaka at penguin maglakad, kung gusto mo talaga na magkaroon ng warm and inspire to cherish ng gathering, yung igastos mo dyan. Itulong mo na lang yan doon sa mga kababayan na nasalanta ngayon ng bagyong kanlaon sa Negros. Mas may kabuluhan pa. Marami pang taong magdasal sa iyo na sana hahaba pa yung buhay mo. Pero yung ganito, sasayaw-sayaw kayo dyan, kakanta-kanta kayo dyan, kakain kayo ng masarap, pira ng taong bayan yung pinangbabayan ninyo, pinanglalamon ninyo, pinang-iinom ninyo dyan ng mamahaling alak. Away putang ina ninyo. Sana magkaroon ng kanser yung mga lalamunan ninyo dahil hindi ninyo pirang pinaghirapan yung pinaglalamon ninyo dyan, pinambibili ninyo ng malalamon ninyo at maiinom ninyo. Sana magkasakit kayo sa bituka, magkanda butas-butas yung mga bituka ninyo. Mga walang hiya. Chiris daw. Kayo lang yung nagchiris dyan sa Malacanang. Kung sino yung mga imbitado ni Liza dito Marcos sa kanyang concert na ito para ma-inspire, ma-cheers, gratitude, kayo lang dyan. Hindi ang buong mahihirap na Pilipino na nasa Pilipinas. Kayo lang yung makikinabang dyan. At saka yung mga tanga ninyong mga supporters, yun lang masaya. Oh, praise the Lord, good job, First Lady, etc. Tapos sila, hindi ba sila apektado sa pagmahal ng bilihin? Hindi sila apektado sa pagmahal ng kuryente, tubig, renta ng bahay dyan sa, sa kanilang mga lugar? Oh, tapos pinupuri kayo sa inyong mga pambababoy sa kanila. Mga tanga nga eh. Oh, sabi pa niya dito, also in attendance was her mother-in-law, former First Lady Imelda Marcos. Nagsanib pirsa pa kayo. Ng mga, sugapa sa kaban ng bayan. Ito talagang mentor ni Liza. Si Imelda. Na feature sa Guinness World Record. Na talagang hinaharabas yung kaban ng bayan. At si Liza Marcos, triple. At si Bongbong Marcos, ang ginawa ng panghaharabas. Kung si Imelda Marcos dati at si Marcos Sr., millions lang ng dollars at euros ang ninakaw. Abay, billions ang kay Liza. Kanyang loan beater na yan. Trillion na nga ata ang kinikita niyan mahigit. Bongbong Marcos, doon pa lang saan program funds. Di na magkandamayo, umabot tayo ng trillions of pesos. Plus yung mga ginto pa. Mga dyan sa kung saan-saan pa yung mga inuutang na wala namang project. Puro yun sa kanila. Who wore a striking orange terno while Liza chose to vibrant red Filipiniana for occasion. Ayun. So, parte na naman sila. Magwaldas na naman sila ng kaban ng taong bayan. Ito lang masasabi ko. Sana may parusa ang Panginoon sa inyo. Sa pambababoy ninyo, sa mga mahihirap na mga Pilipino. Magkanda butas-butas sana mga bitoka ninyo, magkaroon kayo ng kanser na hindi malunasan kahit maubos pa ang pera ninyo. Sinusumpa kayo ng taong bayan.
sa ginagawa ninyo. Kapal na mga mukha ng pamilyang ito. Binigyan kayo ng pagkakataon dahil binababoy kayo noon ng mga Aquino, ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista, grupo ni Juma Sison. Sa loob ng ilang taon, dekada, o para i-correct, ay Diyos ko, pinatunayan pa, natotoo pala yung akusasyon sa kanilang kawatan, mamamatay tao, kung ano-ano pang ginawa ni Marcos Sr., hoy, totoo pala dahil ito ginigipit ang sambayanan, lalo na kapag magsasalita laban sa kanila. Ginigipit. O bago lang doon sa may Dumaguete yata yun ngayon, no? Na mayroon doon na miyembro ng Maisog, hinaras. Nakita sa CCTV ng mga nakamotor ang kanilang pamamahay. Ganon ang administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Ginigipit ang mga taong kumukontra sa kanilang mga kabaliwan dahil nga yung kanilang kaadikan. So ano masasabi ninyo dito? Gagastos na naman. Ang si Marcos Jr. kamakailan yun, gamit mga bata. Ngayon na naman ang asawa ayaw paawat. Magparty din siya. Pera ng taong bayan, pera natin na naghihirap. Ano masasabi ninyo dito? Ipagdasal ninyo na sana magkanda butas-butas ang kanilang mga lalamunan at mga bituka sa kakalamon, kakainom, sa pira nating pinaghirapan. Yun lang.